Okay. So review po tayo sa ating mga pinag-aaralan for the last few weeks na. Ano po ang ating inaaral? Ang theme po natin is Preparing the Way of the Lord. At sabi doon sa text natin sa Lucas na yung mga liku-likong landas ay anong gagawin? Para makakilos si Lord, anong gagawin? Kailangan diretsuhin. Alam niyo naman yung liku-liko, di ba? Mga balikong pananaw, baluktot na pananaw. At kay Lord ganito pag yung pananaw mo baluktot at ayaw mo patuwid, hindi matanggal yung baluktot mong pananaw, ikaw mismo ang tatanggalin ni Lord kasi baluktot ka. At yung mga bundok, ano yung bundok? Yung mayayabang. So bago kumilos si Lord, tatanggalin niya yung mga baluktot, yung mga liko-liko at mayayabang, and then kikilos na si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kikilos si Lord sa'yo. Yung matagal mo nang pinagpe-pray, malapit nang dumating. Konting kembot na lang, andyan na. Parang walang naniniwala. Bawiin ko kaya. Sabi mo sa katabi mo, malapit na. Dahil pinapatag na ni Lord lahat, inaayos na lahat, suddenly the Lord will come. At ang sabi doon sa verse, isi-save niya. Yung word na save, tandaan nyo to hindi lang pumuntang langit, kundi kaligtasan sa lupa, kaligtasan sa langit, at yung word na save din is healing, prosperity, and everything that is good. Kasi yung Bible, katumbas ng salvation, ng word na save, yung peace, yung shalom. Ibig sabihin, lahat nandoon. And then, dinaanan natin yung mga dapat ituwid. Number 1, yung kapangyarihan. Okay? Kaya tayo nandoon, na-stuck tayo sa kapangyarihan dahil kailangan. So yung love for money, love for power, love for sex, gold, girls, and glory. So yun po yung pinag-aaralan natin. So medyo tumagal tayo sa authority dahil maraming taong lito kahit nasa Bible na, hindi nila alam kung sino yung susundin. Naalala niyo yung mga topic natin, si Absalom, sinunod ng maraming tao, hindi naman siya yung leader. Diba? Tapos si Saul, sinunod yung miyembro, siya ang leader. Diba? Ang gulo. So until today, maraming tao, hindi alam talaga hanggang kailan ka susunod, sino susundin mo at bakit. So the Bible is clear sa lahat ng mga bagay na yan. Kaya itutuloy natin ngayon, ang topic natin is ito, levels of authority and limits of submission. So ang Bible ay laging balansyado. Kailangan mong sumunod, pero hanggang kailan at hanggang saan. Hindi tayo bulag na sunod-sunuran kahit ano pang gawin. Okay? So yun po yung pag-aaralan natin. So let's pray. Let's bow our head. Salamat Lord sa buhay na patuloy mong binibigay sa amin, sa kalakasan, sa energy Panginoon at sa strength na meron kami ngayon dahil sa iyo. Araw-araw gumigising kami sa grasya at awa mo, kaya dalangin namin, patuloy mong ibuhos ang awa at grasya mo sa aming lahat. At hindi lang yon, pati yung biyaya mo, ibuhos mo. At sa aming pakikinig, bigyan mo kami ng malinaw na kaisipan na maintindihan namin ang lahat ng bagay na ito na dapat naming matutunan bilang mga tunay na Kristiyano. Be with us, Lord. Lukuban mo kami ng presensya mo at palibutan mo kami sa iyong mga anghel that no works of the enemy can disturb us. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. May mga levels po ang authority, mga kapangyarihan o leadership, iba-iba. Sa Bible, sa panahon natin, may eskwelahan, may principal, may teacher. Pero sa Bible, specifically, ito yung makikita nyo sa Bible, apat. Although hindi ito exhaustive, sa panahon natin ngayon, masyado nang malawak ang authority, pero sa Bible, ito po yung lagi nating makikita. So number 1, ang different levels of authority in the Bible is yung authority sa tahanan. Okay? Pamilya, tahanan. At sino ba ang authority sa tahanan? Siyempre, si nanay muna. Pangalawa si? Tatay muna. Tandaan nyo to Pag nauna si nanay at si nanay ang nasunod, sigurado magkakaproblema. May alam ba kayong ganon?
Wala. Ako, ang dami kong alam. Ang dami kong alam na ganito dahil sa tagal na namin kay Lord, ang dami ko nang nakita. Nakakita na kayo na yung lalaki binubugbog ng babae? Tapos walang batas yata? May batas na ba? Women's and children, may mga pulis tayo rito alam nila yan Imagine mo, ngayon hiwalay na. Nagagamba na lang yung lalaki dahil totoo yun. Pag ang babae nagpapakalalaki, yung lalaki nagiging bakla. Nababakla ang galawan. Nagiging babae. Kasi sunod-sunuran siya sa asawa niyang babae, si Jezebel. So ngayon, pag ganito ang takbo ng bahay nyo, pabagsak yan. Kaya mga babae, una si father bago si mother. Mamaya, isa-isahin natin yan. Then meron tayong, nagtatrabaho tayo. Karamihan sa atin ay employed. Hindi tayo mga negosyante lahat. So sa corporate, sa workplace, may mga CEO dyan, COO or boss. Sila yung authority. Sa bansa natin, may tinatawag na political authority sa gobyerno natin at democratic daw tayo. So, presidente. Sa iba naman, hari at prime minister. And then, yung spiritual authority sa church, which is si God number 1, sa lumang tipan yung mga propeta, at sa bagong tipan, pastor. So ito po yung 4 na layer o authority, levels of authority. Unahin natin yung sa tahanan. Sa palagay nyo, alin niya kaya yung pinakamataas? Sa 4. Palagay nyo lang. Spiritual? Bakit naman spiritual kaya? Bakit po spiritual? Sige, alamin natin mamaya. Hindi nagkakasundo Okay, family, home. Ang authority sa tahanan, number 1 is itatay. Okay? Ephesians 5:22-24. Wives, nung sinabi ito ni Pablo, congregation ng kausap niya, church. At sabi niya doon sa mga babae na may asawa, mga babae na may asawa, submit to your own husband. May word na own Yung asawa mo lang ang sasubmitan mo Hindi yung kapitbahay. Your own husband. As to the Lord. Mapapansin nyo dito sa mga verses na to, lagi nakasingit, sa Tagalog yan, dahil sa Panginoon. Alang-alang sa Panginoon. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Nagsasubmit ka sa husband mo, hindi dahil magaling yan, hindi dahil pogi yan. Tingnan mo kung pogi ba talaga. Sulyap lang konti. Huwag matitigan. Hindi ka nagsasubmit dyan dahil mapera, mabait, nagsasubmit ka dahil utos ni Lord. As to the Lord. Sabi mo sa katabi mo, utos ni Lord At pag di mo ginawa ang utos ni Lord, sinong sinuway mo? Si Lord. Maliwanag po ba yon? At bakit naman kailangang mag-submit sa husband? For the husband is the head of the wife. Ang lalaki, kaya nga pag nagkakasal ako, lagi kong nire-remind yung lalaki, ikaw ang leader, ikaw ang leader, ikaw ang leader. Ikaw ang head. Oo naman sila, oo, kami po ang head. Pero ang neck po yung misis, siya ang nagpapagalaw sa head. Kung saan gusto ng misis, si misis pa rin ang nasusunod. At least head ka. Bawal po yon. Hello? Tumahimik sila. Bawal yan. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Ang head ng church ay si Jesus. Itong church na to, hindi po ako ang spiritual head, si Lord. Physical lang po ako, representation niya, pero ang head talaga dito is si Jesus. Kaya anumang gawin mo sa church na to, kay Jesus mo yon ginagawa. Hindi sa akin. Good or bad. So ang sabi dito, His body and is Himself its Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wives should submit in
Sige, mga babae, sabay-sabay tayo. Submit in... Bakit tatlo lang nagsasalita? Should submit in everything to their husband. Pag sinabing everything, kasama sa ulam yan? Kasama sa kulay ng kurtina sa bahay? Oh, may depende na ha. Sabi nga, everything eh. Paano na yan? Mamaya doon tayo sa exemption. Pag sinabi ni Lord, everything, everything yun. Pero may limit nga eh. Ang title ng ating topic is The Limit. Ano ang limit? Kailan hindi? So, alam naman natin yun, like ko binabanggit. Pag hindi na biblical, hindi na immoral na, hindi na biblical, bawal na, illegal na, hindi ka na susunod. Illegal ba pag sinabi ng mister mo, gusto ko kurtina pink? Immoral ba? Hindi. O, hindi naman eh. Gusto ko prito. Sa kanya, paksiw, di ba? O. So, pag gano'n ang usapan, negotiable yon. Okay? Hindi naman kasi yun nakakabilang doon sa hindi pwedeng wag sundin. So, pero malinaw dito, ang lalaki, kahit mas malaki ang sahod ni babae, si lalaki ang head. Hello? Mas malaki ako kumita sa iyo eh. Mas madiskarte ako sa iyo eh. Ang usapan dyan, si Lord ang nagtalaga ng leadership sa tahanan. Pag hindi mo sinunod, si Lord ang hindi mo sinusunod. So yan. And then, pagkatapos ng husband, wife. So magkatandem na yung dalawa, si tatay, si nanay. O ito naman ang sabi sa mga anak, Ephesians 6, 1-3. O mga anak, basa. Kaya inaantok. Yung mga anak, para silang mga sinermonan na, children, obey. Children, obey your parents. Bakit nyo susundin yung parents nyo? Dahil ba mababait sila? Dahil masisipag sila? Susundin sila dahil, sabi ni Lord, children, obey your parents in the Lord, dahil gusto ni Lord. Yan ang tinuturo ni Lord. Pag hindi mo sinunod ang parents mo, si Lord ang hindi mo sinusunod. Kung kalokohan ng tinuturo, yun nga may limitation. Mamaya, isa-isahin natin yon. So, pero, generally, pag ikaw anak, dapat masunurin ka sa magulang mo. At hanggat nakatira ka sa bubong ng bahay nila, kailangan mong sumunod. Kasi tinuturo natin sa couples, ang mga babae, nagsasubmit sila sa tatay nila hanggang nakatira sila sa tahanan. Pero pag nag-asawa ka na, ang submission mo sa mister mo na. Ang obedience mo sa mister mo na, hindi na sa tatay mo. Ganon din naman si lalaki, pag ikaw nag-asawa na, ang submission at obedience mo sa asawa mo na, hindi na sa nanay-tatay mo, or else mama's boy ka, o papa's boy. Maiiba yon, okay? So ngayon, bilang anak, trabaho ng mga anak, lalo sa SYP, may SYP pa ba dito? Sige, magingay nga kayo. Para nalaglag eh. SYP. Sabi dito, obey your parents in the Lord, for this is wrong. Tama ba? O is right? This is right. Honor your father, igalang nyo ang inyong tatay at nanay. This is the first commandment with a promise. Ano yung promise in the Old Testament? Hahaba ang iyong buhay at gaganda ang iyong buhay. Kasi pwedeng humaba ang buhay mo na pangit, na naghihirap. Pero ang pangako dito, gaganda ang buhay mo, hahaba buhay mo, at aasenso ka. Ang mga masuwayin sa magulang, naghihirap talaga yan. Okay? Kaya mga SYP, mga single dyan, alam nyo na. Okay? Honor your father and mother, obey them as in the Lord. So ito yung batas, ito yung authority sa tahanan at sa pamilya. Tatay, nanay, mga anak. At gagawin mo yan dahil utos ni
Lord. Sabi mo sa katabi mo, utos ni Lord eh. Ngayon, kung sasagot-sagot ka sa magulang mo, wala ka pang naabot, sasagot-sagot ka na, no? Paano kung may naabot ka na? Lampaso siguro ng mga magulang. Wala naman dito na ano lang. Nababanggit ko lang, pero walang ganun dito. Walang palasagot na anak dito, di ba? Bakit may mga lumulubog sa upuan dyan? Wala. Dahil pag palasagot kayo sa magulang nyo, aanihin nyo rin yan balang araw. Mas malala pa. Sa authority in the family, in the home, pangalawa, authority in the workplace. Kung ito man sa bahay, ito man sa kumpanya o corporate world, may tinuturo ang Bible. Medyo mabigat lang ang turo ng Bible about sa mga trabahador. Sa Greek kasi yung bondservant is doulos. Sa ibang translation sa Tagalog, alipin. Kasi ganun ang kultura sa Roman Empire noon. Ang mga trabahador, binibili. Ino-auction yan sa plaza. Tapos pepresyohan, o magkano to? 100,000, sige 100,000, 100, akin na yan. So wala silang karapatan na sa sarili nila dahil binili. Ganon din naman sa Bible, tayo binili ni Jesus. Supposed to be wala tayong karapatan sa sarili natin. So ganon ang kwento rito, kaya ang tawag sa kanila bondservants. Pero equivalent ito sa mga namamasukan. Meron din namang mga trabahador during that time na uwian din. At pag binasa niyo yung Book of James, sabi doon, yung sahod nila ibigay niyo araw-araw pag uwian. Pero itong mga bondservant minsan walang sahod to eh. Kasi nabili sila eh. Nabili. So depende. Nevertheless, ganito ang kwento nila. So ngayon, i-apply natin sa panahon natin ngayon, ito yung mga nagtatrabaho, may mga boss. Sabi dito, bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with sincere heart, as you would Christ. Sa Tagalog, sumunod kayo sa inyong mga boss, sa mga amo nyo, ng may banal na takot at buong pusong paglilingkod kung paano nyong pinaglilingkuran si Kristo. Ang ibig sabihin, pag naglilingkod kayo sa mga amo nyo, si Lord pa rin ang pinaglilingkuran nyo. Lalo na kung Christian yung amo nyo. So lahat ng ginagawa natin, may binanggit sa Bible, anything you do, in words or deed, whether you eat or drink, do it as unto the Lord. So yung pagtatrabaho, pwedeng worship yan. Yung pagtitinda, pagnenegosyo, pwedeng worship yan. Pwedeng gawin yan para kay Lord. Kasi ang tunay na meaning ng worship, anything you do wholeheartedly with love to the Lord is worship. Naglinis ka dyan, nagwalis ka, para kay Lord, worship yan. Nagbuhat ka nito kanina, worship yan. Hindi yung kanta lang ang worship. Lahat ng ginagawa mo kay Lord, buong puso, ang tawag doon, worship. Pagsamba. Maliwanag po ba? So, lahat itong ginagawa mo sa boss mo para kay Lord is worship. Not by the way of eye service, hindi pakitang tao lang. Di ba? Dapat wala na to sa Kristiyano ha. Andiyan na si boss. Linis tayo, linis tayo. Wala na si boss. Cellphone tayo. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos, nandyan yung amo niya o wala, nagtatrabaho siya ng tama. Nandyan ang amo niya o wala, nagtatrabaho siya ng tama. Yan ang tunay na Kristiyano. Hindi pakitang tao lang. Pag nandyan si boss, ang sipag-sipag. Pag wala si boss, nakanganga. Tulog-tulog sa pansitan. So ang sabi dito, huwag pakitang tao. Yan ang nakalagay sa Tagalog. As people pleasers, but as bondservants of Christ. Ang tunay na amo at pinaglilingkuran natin, kung saan man tayo nagtatrabaho, si Lord. At kung ano yung ginagawa mo sa trabaho mo, nagre-reflect sa pagiging Kristiyano mo. At sasabihin ng mga nakapaligid sa'yo, ganyan ba ang mga Kristiyano magtrabaho? Wishy-washy, bahala-bahala, walang kaayusan. Ang mga Kristiyano pag nagtrabaho, maximum best. Kaya ang mga Kristiyano ang napopromote kasi magagaling sila. So sabi dito,
Doing the will of God from the heart, rendering service with a good will as to the Lord and not to man, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord. Kunyari, hindi ka na-promote sa trabaho mo, ang tagal-tagal mo na. Huwag kang mag-alala, ang promotion hindi galing sa boss o kumpanya mo. Ang promotion galing kay Lord pag natuwa sa'yo. Hindi ka man dyan ma-promote, baka sa ibang paraan ka i-promote ni Lord o i-bless. Yan ang sabi dito, whether he is a bondservant or is free. By the way, one-sided yung kinukuha natin dito, yung authority. Kasi pagkatapos nito, sinabi din sa amo, kayo naman mga amo, maging mabuti kayo sa inyong mga trabahador. Ganon din naman sa husband, sabi doon, wives, submit to your husband. Pero binanggit din doon, sa other side is, husband, love your wives. So, kinukuha lang natin yung kabilang side kasi ang topic natin is authority. Okay, next. Authority in the government. Political authority. Sabi ng Romans 13:1 and 2, ito yung laging tinuturo ng maraming pastor, kaya hindi ka pwedeng magsalita sa corruption ngayon kasi ito raw yun. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. Totoo yun. Lahat na otoridad, bahay man, corporate man, eskwelahan man, gobyerno man, church man, si Lord ang naglagay. Okay? There is no authority except from God, and those that exist have been instituted. Si Lord ang nagtalaga. Therefore, whoever resists the authorities, resists what God has appointed. Ayaw mo sumunod sa magulang mo, ayaw mo sumunod sa asawa mo, ayaw mo sumunod sa boss mo, si Lord naglagay niyan, si Lord ang hindi mo sinusunod. And by the way, pag sinabi nating submission and obedience, kunyari, nagtatrabaho ka sa kumpanya, hindi mo gusto ang palakad. Sino magbabago? Yung kumpanya o ikaw? Sino aalis? Yung kumpanya o ikaw? Ha? Ayoko sa kumpanyang to eh. Imagine mo, call center kami, ang pasok namin 12, tapos 12 to 8, ang gusto ko 7 eh. So, babaguhin ng kumpanya yung sistema dahil sa'yo? Sino magbabago? Ikaw. Magbago ka or yun. Magbago ka or umalis ka. Hindi pwede mong babaguhin yung organisasyon sa gusto mong mangyari. Maliwanag po. You submit to the law, sa system ng organization na yan, opisina man yan, church man yan, bahay man yan. Kunyari, anak ka lang. Gusto mong pasunurin yung magulang mo. Ang gusto ng magulang mo, tatay, nanay mo, ganito. Pero nag-i-insist ka ng ibang sistema. So, sinong magbabago? Yung magulang mo o ikaw? Diba? Lagi nating sinasabi, kung hindi ka makasunod sa tahanang ito, alis! May ganun pa no? Yun yung tama, di ba? Ikaw ang magbago. Ikaw ang sumunod. At kung hindi mo kaya, lumipat ka ng kumpanya. Tahanan. May lilipatan ka ba? Meron naman siguro. Kaya ang tawag sa istokwa. So, sino man tumanggi ay Diyos ang kinakalaban. Then, pang-apat, spiritual authority. Church. Sabi rito sa Hebrews 13:17, obey your leaders, yung mga pastor, and submit to them. Iba yung obedience, iba yung submission. Pwede kang sumunod nang hindi ka nagsasubmit. Sumunod ka ng naiinis. Sumunod ka ng may pag-angal. Hindi ko gusto yan, kaya wala akong choice. Obedience yun. Pero yung word ng submission is from the heart. Sumusunod ka kasi nagsasubmit ka na leader ko yan, tama yan, kaya ko yan ginagawa. Kasi maraming sumusunod. Parang yung mga anak lang, di ba? Nagdadabog. Nagugas nga ng plato, kaso nung matapos magugas, 10 yung plato, 7 na lang. Basag na. Sumunod naman, kaya lang nagdadabog, walang submission yon. Ang submission, sumunod ka ng buong puso. Maluwag sa loob mo, hindi ka nagdadabog, hindi ka na umaangal. Yun yung word of submission. So ang sabi dito, submit to them, for they are keeping watch over your souls. Nagbabantay sila sa inyong kaluluwa as those who will
have to give an account. Let them do this with joy and not with groanings, for that would be of no advantage to you. Sa Tagalog, dapat sundin at magpasakop sa mga namumuno dahil sila ang nangangalaga sa inyong kaluluwa. Pag sinabing nangangalaga sa inyong kaluluwa, ano ibig sabihin nun? Kunyari, umuulan, pinayungan ka ng leader mo, nangangalaga siya sa iyo para hindi ka mabasa. Correct? At hindi ka magkasakit. Binubutas mo yung payong na ginagamit niya para ka-cover. Nasa tama ka bang kaisipan pag binutas mo yung payong na nagpo-protect sa iyo para hindi ka mabasa? Ha? Wala ka sa tamang isip. Kasi kaya nga kanya pinapayungan, pinoprotektahan ka. Yun nga lang, baka naiirita ka, lagi siya nakabantay sa iyo kasi nahawak niya yung payong para ka protektahan. So ganun din naman dito, spiritual authority is binabantayan yung kaluluwa mo. Pag mali, i-rebuke ka, itutuwid ka. Bakit itutuwid? Alin ang tinutuwid? Baluktot. Bakit? Diretso ba tayong lahat? Kaya nga tayo nag-church, di ba? Kailangan nating matuto, kailangan nating magbago. Ngayon, kung ikaw diretso na, huwag ka na mag-church. Diretso ka na sa langit. Hindi mo na kailangan ng church, diretso ka na eh. Pero hanggat hindi ka diretso, tinutuwid ka ng salita ng Diyos. Tama? At kailangan nating magpatuwid. Kami, tinutuwid pa rin until now. Ang tagal-tagal na namin kay Lord. May mga bagay-bagay pa rin kami na tinuturo si Lord na gawin nyo yan. Lord, ang hirap eh. Gawin nyo yan. Ang hirap, Lord eh. Gawin nyo yan. So marami pa rin. Lahat tayo. Medyo nauna lang kami sa inyo. So dito, ang mga namumuno ay nagbabantay sa inyong kaluluwa para yung kaligtasan nyo hindi mawala. Yung kaligtasan nyo may tuloy hanggang dulo, hanggang rapture, pagdating ni Lord. So, pag hindi namin ginawa yung pagbabantay sa inyong kaluluwa, pag-aalaga, anong mangyari? Sino mananagot, kayo o kami? Kami mananagot. Bakit pinagtatanggol namin ang church? Bakit pinagtatanggol namin yung mga Christian? Bakit pinagtatanggol namin yung mga tao? Mananagot kami sa Diyos. Pag nag-anga-angahan kami rito, at di kami kumibo, habang sinisila ng mga leon, ng mga wolves ang mga tupa, mananagot kami sa Diyos. Hello? Kung susundin sila, magiging masaya sila sa kanilang tungkulin. Kung susundin daw yung mga pastor, masaya silang nagagawa yung trabaho. Kung hindi sinusunod, masaya pa rin? Hello? Hindi sinusunod, hindi na masaya. At ang sabi dito, ngunit kung hindi, ito ay hindi nakakabuti para sa inyo. Pag hindi sila masaya sa trabaho nila, sino naapektuhan? Sino naapektuhan? Sino daw? Lahat. Hindi nakakabuti para sa inyo. Correct? So hindi nakakabuti sa leader yung pagsuway at hindi rin nakakabuti sa congregation dahil nararamdaman nila yung bigat sa puso ng leader nila. Di ba? Yung lungkot. So ito yung spiritual authority. Ngayon, kanina binanggot sa Ephesians, as unto the Lord, as unto the Lord. Binanggit dito sa Hebrews, wala. Bakit hindi binanggit na as unto the Lord? Sabi nyo kanina, pinakamataas na authority is yung spiritual. Bakit hindi binanggit na dahil kay Lord? Bakit po? Siguro, ina-assume ng author na alam nyo na yun. Kasi binanggit nyo na kanina na ang pinakamataas na autoridad at pinakamalapit, kung yung magulang, tatay, nanay, si Lord nagtakda, ang gobyerno si Lord ang nagtakda, sa trabaho si Lord ang nagtakda, sa church kaya hindi si Lord? Obviously naman. Ngayon, sabi dito sa 1 Samuel 15:7, si Samuel ang huling-huling judge ng Israel. Pag binasa niya yung book of Judges. Ngayon, nag-request ang Israel ng hari. Sabi nila, gusto namin ng hari, kagaya ng mga bansa na nasa paligid namin. At napili nga si Haring Saul na sumablay. Pero ang sabi ni Lord kay Samuel,
Kasi nalungkot si Samuel. Sabi ni Lord kay Samuel, hindi ikaw ang tinanggihan nila, Samuel. Ako. They have rejected me from being king over them. Huwag kang mag-alala. Pag tinanggihan ka, ako tinanggihan. So what's the point? Ang spiritual leadership, parang iisa yan kay Lord. Kung anong gawin mo sa leader na yan, kay Lord mo ginawa, good or bad. Tanggihan mo, si Lord tinanggihan mo. Gawan mo ng mabuti, si Lord ginawan mo ng mabuti. Okay? Sabi sa Genesis 12:3, I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. At sabi dun sa Galatians, itong pangako kay Abraham ay para din sa atin ngayon. So ang sabi diyan, kung sinong mag-bless sa'yo, i-bless ko. Sa totoo lang, lahat na nagbe-bless sa amin, bless ngayon. Nakakabili ng kotse, nakakabili ng bahay. Yung mga pinupuntahan namin dati, sinasama lang namin sila. Ngayon, on their own, bumabiyahe-biyahe sila because they bless us. Eh yung nagsumpa sa amin, asa na sila ngayon? Sabi dito, those who curse you, I will curse. Zechariah 2:8. Sabi ng Panginoon, the Lord of hosts, he who touches you, touches the apple of God's eye. Sino mang gumalaw sa spiritual leadership, parang yung apple of God's eye, ito yun, no? Yung gitna, yung iris, yung mata, yung itim natin. Pag ginalaw mo daw yung lingkod ng Diyos, spiritual leadership, para mo sinundot yung mata ng Diyos, nasubukan nyo nang magsundot ng mata ng aso? Ano mangyayari pag sinundot mo yung mata niya? Oh, mata na lang ng tambay dyan sa labas, sundutin mo mamaya, ano mangyayari sa'yo? Palagay ko, maga yung mata mo pagkatapos. Eh si Lord, sinundot mo yung mata ni Lord. Alam mo, ito nakakatakot. Kung ang pagsuway sa leadership sa pamilya, leadership sa company at sa iba pa, mas matindi ang balik pag spiritual leadership. Okay? 1 Samuel 15:1-3. Mas mataas ang spiritual authority sa lahat ng authority. Tama kayo. Tama yung sinabi nyo. Dahil si Lord ay spiritual, ang pinakamataas, spiritual leadership. Hindi corporate, hindi family, hindi government. Bakit? Sinong nag-appoint kay Saul bilang king? Sino inutusan ni Lord? Pwede bang mag-appoint ang mas mababa? Janitor ako. Ipopromote kita bilang hari. Ikaw ang hari ngayon ng bansang ito. Atas janitor ako. Pwede yun? Sino ang nagpo-promote? Sino ang nag-a-appoint? Yung lower o yung higher? Higher. Ang nag-appoint kay Saul ay si Samuel. Prophet. Si Saul ay ginawang king. At alam natin, inutusan siya na patayin yung Amalek. May pananagutan si Haring Saul kay Samuel. May accountability siya. Kaya nung nirebuke siya, bakit di ka sumunod? Kasi mas mataas ang spiritual sa political. Kaya nagtataka ako ngayon sa mga pastor na tahimik sa korupsyon ng bansang ito. Nagtataka ako. Buti pa yung Pope, alam niya yung authority niya. Bagamat hindi biblical, pero ang mga Pope, lumuluhod ang mga hari para halikan yung kanilang singsing. Dahil they know the spiritual authority is the highest authority in the land. Pero yung mga pastor, di ko alam. 2 Samuel 12. Nagkasala si Haring David. Sino inutusan ni Lord para pagalitan, i-rebuke si David? Spiritual authority, hindi government authority. Kasi ang government, siya ang pinakamataas, ang mas mataas sa government, sa political, is spiritual. So pinadala itong si Nathan, the prophet, at sabi niya, nagkwento siya, merong 2 tao sa syudad na to, yung isa maraming alagang tupa, yung isa, isa lang. And then may dumating na bisita. Yung mayaman, hindi nagkatay ng tupa, kinuha pa yung nag-iisang tupa doon sa kapitbahay niyang mahirap. At ang sabi ni David, walang awa, patayin. Yun, ang sabi ni Nathan, ikaw yun. You are the man.
Sinabi ng Panginoon, ginawa kitang hari, inanoint kita, niligtas kita kay Saul. Ikaw yung taong yon na gumawa ng krimen na yan. Kailangan natin ng propeta ngayon sa Pilipinas, alam niyo ba? Na magsasalita sa maling ginagawa ng mga leader natin. Kaya lang tahimik ang lahat. Then Matthew 14. Pinaputulan ng ulo kasi ito yung mangyayari. Pag nagsalita ka, pugot ulo ka eh. Nagsalita si John the Baptist kay Herodes, sabi niya, bawal yang ginagawa mo, hari. Political leader, bawal yang ginagawa mo. Kinuha mo yung asawa ng kapatid mo. It's not lawful for you to have her. So ang ginawa, pinahuli siya at gumante si Herodias na pinagbabawalan niya makipagkabit dito sa haring ito. At nung birthday nun, anak, sumayaw. And then, ang request, putulin ang ulo ni John the Baptist. Pero dito makikita natin sa Biblia, ang political authority should submit to the spiritual authority. And it's not happening ngayon. Ngayon, ano ang limit? The limits of obedience and submission to authorities. Ito man ay gobyerno, ito man ay church, ito man ay bahay, trabaho, o kahit saan. Pag hindi na biblical, kumukontra na sa salita ng Diyos at batas ng Diyos, hindi ka na dapat sumunod. Kunyari, sa church na to, ang tinuturo ko hindi na Bible, no? Ano na? Comics, Marvel, Netflix na tinuturo ko dito. Ay, huwag ka na sumunod. Kaya nga lagi ko sinasabi, check your Bible. Kung yung sinasabi ko ba nandyan pa sa Biblia, sundin mo. Pag wala na, wag na. Magmula dito, church, gobyerno, bahay, pag hindi biblical, pwede kang sumuway. Hello? Dahil ang submission natin sa Diyos una, bago sa authority tinalaga niya. Pag kumontra ang utos ng Diyos at utos ng authority, Diyos ang sundin natin. Maliwanag po ba yun? Para hindi tayo maligaw. Kasi maraming tao, sino ba susundin ko? Kaibigan ko, kamag-anak ko, o ka-care group ko, o sino ba susundin ko? Yung naglibre sa'yo. Lito eh. Ang susundin mo, Diyos. Number 1. Salita ng Diyos. Okay? Yan ang una. Pangalawa, illegal. Pag illegal na, bending dalo na, hindi ka na susunod dyan. Illegal yan eh. Kaya nga ang Bible ay nagtuturo, number 1, biblical at saka legal na mga bagay. Pag illegal na, against the law, against the Constitution, stop. Hindi ka na susunod. Maliwanag po ba? Kahit asawa mo pa nag-uutos, wala tayong pangkain ngayon. Baka pwede mo namang ibenta muna itong bato. Itong pulbos natin dito. Konti lang naman to pang merienda natin mamaya. O, ibenta natin yung mga anak natin sa pornography dyan sa online. Ang daming ganyan ha. Hindi yan dapat sundin. Illegal yan, immoral yan. Hello? Alam natin kung kailan tayo hindi susunod. Kahit kanino, kahit saan, kahit kailan. Hindi biblical, illegal na, immoral pa, stop submission, stop obedience. Ngayon, ano pa? Ano pa ang limitation ng submission sa authority? Lalo sa political power. Balikan natin. Sabi dyan, di ba kanina, sa political to ha, sa gobyerno. Let every person be subject. Lahat ng tao magpasakop sa governing authorities. Dahil walang authority na binigay sa lupa kung hindi galing sa Diyos. Okay? Correct. Yan ang laging binabasa ng maraming pastor at kahit sa commercials, sa TV, sa radyo, yan ang binabanggit. Kaya tahimik ang Pilipinas. Walang kibo kahit nalulunod na tayo sa baha. Pero may karugtong yan. Verse 3 and 4. Sabi sa 3 and 4, for rulers are not terror to good conduct. Ang mga namumuno ay hindi terorista sa gumagawa ng mabuti. Okay? Pag gumagawa ka ng mabuti, dapat safe ka sa isang lugar kung saan ka nakatira, sa bansang tinitirahan mo, o sa kumpanya mo, o sa bahay mo.
Ang rulers are not terror to good conduct, but to bad. Ang mga namumuno dapat kinatatakutan ng masama. Sa Tagalog yan, ang mga namumuno ay dapat kinatatakutan ng mga gumagawa ng masama. Pero kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi ka dapat matakot. So paano ko nabaliktad? Ang gumagawa ng tama ang natatakot. Ano na? Paano na? Hello? Kunyari, kumpanya nyo, illegal na pala yung ginagawa. Ay di pag nahuli yan, damay ka. Di ba? Kailangan mo pa bang sumunod? Ano pala yan? May mga hocus-pocus na mga transaction. O kaya pogo pala yan na nakatago. O kaya ano pa? Di ba? Nagre-recruit ng mga ipapadala sa ibang bansa para lokohin. So pag ikaw nakipagsanib, puwersa sa mga ganyang mga kumpanya, damay ka. Ganon din naman. Kung church mo ganyan na, dapat umalis ka na dyan. Kung ang gobyerno, paano ka alis? So ang sabi dito, would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good. Kung ayaw mong maparusahan, gawin mo mabuti. Dahil yan ang trabaho ng gobyerno. I-reward ang mabuti, hulihin ang masama. Hindi baliktarin. And you will receive His approval, for He is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid. Pag gumawa ka ng mali, dapat matakot ka sa gobyerno. Kung nabaliktad, yung mga gumagawa ng mali ang naglilipana. Hindi tayo kasali dito. Ang limit of submission sa authority, pag baliktad ang nangyayari, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. At ang sabi dito, if you do wrong, be afraid, for He does not bear the sword in vain. Ang gobyerno, natural lang na may mga armas yan kasi they implement the rules, the law. And then, for He is the servant of God, avenger. An avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Sila ang tagapagtanggol ng mga naaapi at tagapagbigay ng parusa sa mga gumagawa ng mali. So ang tamang gobyerno, pag mali, pinatitigil. At ang paggawa ng mabuti, sinusuportahan. Yun ang tamang gobyerno. Sabi dito sa Proverbs 31, 8-9, speak for those who cannot speak for themselves. Ensure justice for those being crushed. Ang trabaho ng leadership, yung mga naaapi, ipagtanggol. Kaya nga ang tawag sa atin dapat the Avengers. Anong gawa ng Avengers? Nanonood ba kayo? Tagapagtanggol ng mga naaapi at mahihina. Kaya may mga superheroes. Yun ang trabaho ng leadership. Yun ang trabaho ng lahat ng klase ng leadership. They are the Avengers. Okay? Speak up for the poor and helpless and see that they get justice. Kaya nga may the Avengers at saka Justice League. Yun talaga eh. Kaya kailangan naintindihan po natin ito. Ngayon, pag dumating na ang gobyerno, ang pamunuan ay hindi sumusunod ayon sa Biblia, ayon sa batas, at ayon sa moralidad, ano ang gagawin natin? Daniel chapter 3 verse 16-18. Nagpatayo ng malaking ribultong ginto itong si Haring Nebuchadnezzar. At ang sabi niya, lahat ng bansang nasasakupan ko at nakarepresentative dito sa lugar na to, pag tumunog lahat ng mga instruments ng music, lahat kayo luluhod. And then, ginawa na nga at lumuhod ang lahat except sa tatlong Hudyo na to, si Shadrach, Meshach, and Abednego. At may mga sulsol, lagi may mga sulsol, hindi talaga nawawala yung mga sulsol na yan. Sinulsulan yung hari, may mga Hudyo doon, no? Hindi lumuluhod. Sige, patugtugin uli natin ang banda. Banda! Tugtog. Ay, hindi lumuhod. Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, o ganito, last chance nyo ha. Pag hindi pa rin kayo lumuhod, ito mangyayari sa inyo. Itatapon kayo sa pugon na pinainit ng 7 times. So, pinatugtog, hindi sila lumuhod. At ang sabi dito, sabi ng tatlo, O Nebuchadnezzar, hindi nga tinawag na hari no? We have no need to answer you in this matter. Hindi ka namin sasagutin dito. If this be so,
Our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King. Ililigtas kami ng Diyos namin. Pero ito ang sinasabi namin sa iyo, if not, kung sakaling hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod dyan. Unbowed. Hindi kami luluhod. Kaya niyo to? Pag pinipressure ka, sige, tatanggalan ka namin ng rasyon. Mawawala ka na dito. Pahihirapan ka namin. Lumuhod ka lang. Yumuko ka lang. Gawin mo lang yung gusto ko. Okay ka na. Ang ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego, wala na tayong maraming usapan, mahal na hari. Hindi kami luluhod. Ililigtas kami ng Diyos namin. Kung sakali mang hindi pa rin kami luluhod. Kaya natin to? Magsisimba ako dyan kasi i-bless ako ni Lord. Paano kung hindi ka i-bless agad? Ayoko na. Hello? Ayawan na. Bakit ba tayo sumusunod kay Lord? Dahil sa binibigay niya o dahil sa Kanya? So sabi nila, kahit hindi kami iligtas, hindi kami susunod sa iyo. Mali. Ang mali, mali. Kahit sino pa nagsasabi. Mali ka eh. Revolto yan, bawal yan eh. So ang sabi dito, He answered and said, nung nilagay na sila, tinapon na. Yung nagtapon sa kanila, patay agad kasi sa sobrang init. And then, paglaglag ng 3, nagulat si Nebuchadnezzar, naging 4. Sabi niya, nagtanong siya, di ba 3 lang? Marunong naman tayo magbilang eh. 3, di ba? Shadrach, Meshach, Abednego. Ba't naging 4 yun nandun? At ang sabi niya, the 4th is like the Son of God. Si Jesus nandun. Pre-incarnate na Jesus. So nakita niya 4, tapos nagpe-fellowship sa loob, nagda-dancing in the Spirit, hindi nasusunog. Na-shock si Nebuchadnezzar, tinawag niya eh. Labas kayo rito. Ayun, na-promote lalo. Alam mo, pag hindi ka luluhod sa mga kampo ni Satanas, yung blessing darating sa iyo, ipopromote ka. Huwag kang lumuhod. Unbound. Ito pa, ganun din. So yung political authority ng hari, hindi nila sinunod dahil mali. Ito naman, Esther 3:1-2. Sa chapter 2 ng Esther, si Haman ay wala pang promotion. Okay? Si Mordecai ngayon, nakita niya, may narinig siyang kwento doon sa King's Gate na gustong i-assassinate yung hari. So narinig niya, ikinuwento niya kay Esther at na-save yung buhay ng hari. Na-save yung hari sa assassination. Pero after na i-save yung hari, na-promote si Haman. Nasubukan niyo yun? Kayo gumawa ng mabuti, tas iba na-promote sa kumpanya niyo. Pakasipag ka. Di ba? Hindi ka na natutulog. 15 hours ka nag-work, biglang na-promote yung katabi mo, natulog-tulog lang, walang ginagawa. Na-promote. So ang gumawa ng mabuti, si Mordecai, niligtas yung hari. And then yung hari, pinromote si Haman. Amalek to ha. Ito yung sinasabi ko. Lahi ni Amalek, Agagite. So ngayon, nung pinromote si Haman, lahat sa kaharian ng hari ng Persia, lumuluhod. Nagbabaw kay Haman, except Mordecai. Nakita ngayon ng mga sol-sol si Mordecai, ba't di ka lumuluhod? Ba't di ka nagbabaw? Anong sabi ni Mordecai? Anong pakin nyo? Sabi ni Mordecai, wala lang. So when Haman saw that Mordecai did not bow down or pay homage to him, Haman was filled with fury. Alam mo, pag ikaw mayabang, isa lang ang hindi mo mapasunod sa gusto mo, galit na galit ka ni. Gusto mo lahat masunod, ikaw. Kasi may datong ka, may power ka, lahat kayo sumunod sa gusto ko. Bow down to me. Mayabang to eh. Hindi niya mapasunod talaga si Mordecai kahit anong gawin, araw-araw. Paglabas niya sa gate, lahat luluhod, lahat yuyuko. Si Mordecai nakaganan lang. Hindi niya mapaluhod, hindi niya mapasunod. Galit na galit itong Haman at ang sabi niya, nalaman niya Hudyo pala ito. So Haman sought to destroy all the Jews.
the people of Mordecai throughout the whole kingdom of Ahasuerus. Hudyo ka pala idadamay ko lahat. Ito pa naman, pag mayabang ang tao, naghahanap ng damay. Idadamay lahat na wala namang kasalanan. So, ang political power na kay Haman, pero hindi lumuhod si Mordecai kasi yung spiritual identity niya bilang Hudyo, alam niya kung sino siya. Hindi siya luluhod. Kahit pa, pinagbantaan sila, uubusin ko kayo. Pero at the end of the story, alam natin ano nangyari. Yung mga kalaban ng Hudyo ang naubusin din sila. If you will not bow down to the works of the enemy, ibibless ka ni Lord. Blessing will come. Promotion will come. And lastly dito, Acts 5, 17, 20, 28 to 29. Nangaral sila Pedro, yung mga disciples, yung mga apostles, hinuli sila, pinakulong sila. And then, gumawa ng himala ang Diyos, binuksan yung kulungan, nagturo uli doon sa templo. Nung kinaumagahan, hinuli sila hapon Hapon na, so kinulong muna sila. And then, nung sila ay nangaral na, nakalaya na ulit, hindi alam ng mga pare. So hinanap sila, nasa yung mga nakakulong dito? Sabi nila, nandun, nagtuturo. So, pinuntahan nila. Sabi nila, we strictly charge you not to teach in this name. Sinabihan na namin kayo, wag nyo nang ipangaral yan, Jesus, Jesus na yan, Bible lang. Yet, you have filled Jerusalem with your teachings. Pero ngayon, ang kukulit nyo, titigas ng ulo nyo, hindi kayo sumusunod. But Peter and the apostle answered, we must obey God rather than men. Pag illegal, pag immoral, ano pa? Anti-biblical, hindi tayo required sumunod. Diyos ang dapat nating sundin. And every time you obey God, God will bless you. Pag nasanay tayo sa ganitong prinsipyo, maraming tao ayaw intindihin, iniintindi pero ayaw talaga. Alam nyo, delikado, kasi ito yung pinali. One day, dadating itong bagay na to, na yung political, authority, military, religious, economic power mag-merge into one. Darating yung panahon, paglitaw na Antichrist, na nagsasabi yung iba, hindi tayo abutan. Pakiramdam ko nga, nandito na siya ngayon Pagdating na Antichrist, hindi ka pwedeng magbenta, hindi ka pwedeng magbili, kasi cashless society na tayo, yung pera mo sa bangko hindi mo magagalaw. Kailangan mong transaction cashless. Wala nang pera-perang hawak. So ngayon, pag hindi ka nagpatatak nito ng 666, hindi ka na makakabenta, hindi ka na makakapagnegosyo, hindi ka makakapagtrabaho. So hawak nilang economic, hawak nilang military, hawak nilang political, and then ang religious. Bawal ang Christianity sa panahon na to. Bawal ang salvation through Jesus lang. Ngayon, kung ngayon pa lang napipressure ka na sumunod at lumuhod sa mga maliliit na demonyo, pag ditaw nitong malaking demonyong ito, ewan ko lang kung saan ka dadamputin. Hinahanda tayo ni Lord para maging matibay sa faith. Dahil parating na ang araw na to. Hindi ko alam kung kailan, pero hinahanda niya na tumibay yung faith mo na ang tama ay tama at ang mali ay mali, hindi ka luluhod sa mali. Amen? Kahit pressurein ka pa, kahit pahirapan ka pa ng demonyo, dahil pagdating nitong araw na to, ang lahat ng kapangyarihan sa mundo ilalagay sa isang tao. At kung mahirap na ngayon, mas mahirap pagdating nito. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba dyan? Kaibigan pa lang, hindi mo mapagpalit Di ba? Sabi ng Bible, kung mahal mo ang magulang mo, anak mo, pamilya mo, na higit sa akin, hindi ka pwedeng sumunod sa akin. At darating ang panahon, pagkakanulo ng magulang ang anak ang magulang. Darating yan, nakasulat sa Bible yun. Pagdating nitong araw na to, patindihan ng faith. At kailan ka maghahanda? Pag may bagyo na, tsaka ka maghahanda ng bahay mo? O bago pa lang? Parating na tayo dito, pahirap ng buhay. Sabi mo sa katabi mo, tibayan mo yung faith mo. Sumunod ka kay Lord talaga. Alamin mo ang tama at alamin mo kung sino susundin mo at hanggang kailan ka susunod. Nung dumating kami ng Pilipinas, may mga pastor na involved sa mga tawag dito, mga scam na mga networking.
Tas kinakausap kami ng mga miyembro namin, si pastor ganito, sumama sa networking na yan. Ba't kayo ayaw nyo? Sabi ko, alam namin ang tama. Hindi kami sasali sa mga ganyang mali. So inaaway nila kami. Ayun. Nangyari, yung iba nakulong, yung iba nawala ng pera, milyon-milyon nawala. Alamin nyo kung anong tama, doon kayo sumunod. Amen? Tayo. Meron po bang first-timer ngayon? Ngayon lang naka-attend dito. Punta po kayo dito sa baba, pagpe-pray ko kayo, tapos na tayo, closing prayer na lang. Kung may nag-invite, pakisamahan, punta po kayo dito sa baba. Sige po. Kung wala naman, yung mga usher natin, pakiguide lang sila. Punta po kayo dito, closing prayer tayo. Sige po, meron pa po ba dyan? Okay, welcome po kayo dito sa Juhia. Ang Juhia po is Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay Christian group na wala kaming tinataas na religion, wala kaming tinataas na grupo o sekta. Si Jesus lang po tinataas namin dito at Biblia lang po ang tinuturo namin. Kaya lagi nyo mapapansin, laging may verse to prove na ito ay biblical. At pag dumating yung punto na opinion na lang ang tinuturo dito, wala nang verse, ayun, mag-isip na po kayo. Pero hanggat may verse yan, at i-check nyo sa Bible nyo kung totoo yan, you need to follow God and we need to follow the Word of God. So, isa po tinuturo namin dito sa Juhia is, mahirapan tayong sumunod sa tama kung wala ang katotohanan sa puso natin. Ang sabi ng Biblia sa John chapter 8, you will know the truth and the truth will set you free. Ang sabi ng John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Si Jesus ang katotohanan. Pag nasa atin ang katotohanan, nasa atin si Jesus, then all the rest na tinuturo sa Bible about the truth, ay kaya nating gawin. So, bago natin magawa yan, kailangan si Lord na sa puso natin. Okay lang po ba sa inyo? Magpipray tayo, tanggapin natin si Jesus. Okay lang? So let's bow our head and pray. Taas lang po natin isang kamay natin bilang tandaan na, Lord, andito ako ngayon. Gusto kitang tanggapin. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan, at wala akong magagawa, para iligtas, ayusin, o baguhin man ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, patawarin, at linisin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Salamat po sa pagpapatawad mo at pagliligtas mo. Binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pumasok ka bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Patuloy tayong nakayukot nakapikit. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko sa lahat ng mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Kilala mo sila. Walang lingid sa iyo. Alam mo bawat detalye ng kanilang buhay. At alam mo rin bakit sila napadpad sa lugar na to. May gusto silang hingin sa iyo. May gusto silang mangyari sa buhay nila. At ikaw din naman, O Diyos, may gusto kang gawin sa buhay nila. May maganda kang plano sa bawat isa. Kaya ang dalangin ko beginning today, yung magandang plano mo is ma-unveil sa kanila, makita nila, maintindihan nila. At ito ay hindi una at huli na pagpunta. Hayaan mo na ito ang simula ng kanilang lakbayin, ng journey nila, palapit sa iyo. Pagpalain mo po sila, anumang kanilang mga hinihingi sa iyo, ayon sa kalooban mo, ito'y pagkaloob mo. At sa lahat ng nandirito ngayon, salamat sa buhay ng iyong mga anak na nandirito, na patuloy na tumatayo unbowed sa lahat ng gawa ni Satanas.
Sila na nagiging matibay sa kanilang pananampalataya at sumusunod sa iyong salita, pagpalain mo sila, Panginoon. Kagaya ng pangako mo sa Deuteronomy 28, kung kami susunod sa lahat ng iyong mga utos, pagpapalain mo kami kahit saan kami pumunta, kahit anong gawin ng kamay namin, basta sumusunod kami sa iyo, and the blessing will overtake us. Lord, pagpalain mo lahat ng matapat na sumusunod sa iyo dito sa Juhia. Ipakita mo sa lahat ng gawa ni Satanas that you will bless your people, O God. Pangako mo sa Psalm 23, you will prepare a table before us in the presence of our enemies. You will lead us in green pasture. You will lead us beside the still water. Lord, so be it sa buhay ng bawat isa. We speak blessing and breakthrough and miracle sa buong linggong ito sa lahat ng nandirito, Panginoon. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you po.